nag-volunteer na political advisor itong Senator Pimentel kay Pangulong Marcos. So, dito sa nalalapit na zona, good luck sa ating Pangulo sa kanyang zona. Baka sakaling itotal ban niya ang Pogo, ulitin ko, papalakpak ako, sasaluduhan ko, pupurihin ko kung mayroon na siyang political will. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag, mga advice ni Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos Jr. Opposition leader ito, supposed to be, binabatikos niya ang administrasyon. Kaya lang ito ngayon nag-ibang tono. Parang lumalabas na naaawa na siya sa Pangulo. Dahil napakababa na ang rating ng Pangulo. Yung pinakaletes, na lang, 33% na lang ang kanyang trust rating, 44% ang approval. Wala na. Very poor. Hindi na good, hindi katulad ni PRRD noon, excellent So, ito, sa interview sa DZBB, nagbigay ng political advice. So, nag-volunteer na political advisor itong Senator Pimentel kay Pangulong Marcos. So, dito sa nalalapit na zona, pag ganito, pag i-announce ng Pangulong Marcos ang bagay na ito, nako, sigurado tataas ang kanyang rating. So, ano yung makakapataas sa rating ng Pangulo? Ito, sa headlines ng Philippine Star, Coco urges President Marcos announce Pogo ban during SONA. Ayun. Yan ang advice ng opposition leader sa Pangulo. Total ban mo na, Mr. President, ang Pogo at sigurado pataas ang iyong lugmok na rating. Okay, ito yung kanyang exact statement sa interview. Sabi niya, yes, he might surprise us. The President's approval rating na napakababa na will kick up when he announces in his SONA that he's now banning completely all Pogo activities in the Philippines. Again, this is political advice. Kaya si Pimentel, klinaro na he is not the political advisor of the President. I will wait, sabi niya. I will wait for this SONA so that it will become one of the highlights. And of course, all the attention there is focused. We will all be surprised. Not only will we be surprised, we will be happy. Okay, so tanangin ko kayo mga kaibigan, meron bang political will ang Pangulo na mag-declare siya ng total ban ng Pogo sa bansa? Ano sa tingin nyo? Ako, pabor ako ng total ban. Ako, sasaludo ako
kay PBBM. Pupurihin ko siya pag mag-announce siya ng total ban sa Pogo. Although sabi ng PAGCOR, sayang daw ang revenue, sayang yung taxes. Kailang it's not worth it. Yung epekto sa society masama. I don't know paano nagsimula ang Pogo na ito nung panahon ni PRRD, parang pinayagan ata ito para maging source of income ng gobyerno kasi may pandemic tayo So yes, I understand kung ganun, sige na lang para source ng income. Kailang ito panahon ni PRRD, halos lahat ng Pogo lisensyado. Mabuti nga lang at itong si Thinking Pinoy, nagkaroon siya ng programa sa government TV station. At in-interview niya ang isang PAGCOR official. Nako, doon na booking ang kapalpakan ng Marcos administration. Okay, sa interview ni Thinking Pinoy sa PAGCOR official, inamin ng PAGCOR na nung una, lisensyado lahat. 428 ang lisensyadong Pogo panahon ni PRRD. Walang illegal nga Pogo panahon ni PRRD. So lahat sila nagbabayad ng karapatang taxes. Ngayon, pag upo ng administrasyong ito, nakakalula. Ano na lang, 46 na lang ang 46 na lang ang 46 o 26 na misplace ko mapagbalik tayo. 26 na lang or 46 ang nag-renew ng kanilang mga lisensya. So all the rest 402 illegal na. Kaya ang sabi ng PAGCOR na parang masyado nang matapang ang mga Pogo operators na mag-operate sila kahit illegal. So anong ibig sabihin nun? Ang dami 402. Diba ang ibig sabihin nun, may backer sila, may matataas na opisyal ng gobyerno na saligan o nagproprotekta sa kanila kaya nakaka-operate na kahit walang lisensya. Panahon ni PRRD, may lisensya lahat yan. So, kaya balik tayo sa tanong, kaya ba ng Pangulo na itotal ban ang Pogo? O baka naman mamaya meron lang bubulong sa kanya o may sisigaw hindi, huwag mong iban. Oh, yes po, hindi ko iban. So, agree ako dito kay Senator Pimentel. It's a wise political move pag magkaroon ng total Pogo ban. Dahil maraming nawawasak na pamilya, maraming ills of society na nakrecreate dahil itong Pogo na ito. Grabe yung nangyayari dyan sa Pampanga, sa Bulacan. Okay, narinig ko, nagsalita si PGMA, Congresswoman P. Hindi na ako masaya, sabi niya, na nadungisan ang dangal ng aming probinsya dahil kasi sikat yung Porac, Pampanga ba yun? Yung so ang Bulacan naman, ito ang magandang Bulacan. Nagpasa sila ng ordinance, yung provincial government, banning all Pogo operations sa probinsya.
Sino bang governor ng Bulacan? Yun ang may political will. Ibig sabihin, walang sinasanto, walang komisyon, o walang kita, wala. Huwag kayong magpogo sa aking probinsya. Yan ang sabi ng provincial government. So, paano? Ito nababasa ko lang. May isang cabinet secretary na protector daw ng pogo. Nababasa ko lang sa mga comments. Alam nyo naman siguro. Good luck sa ating Pangulo sa kanyang SONA. Baka sakaling itotal ban niya ang pogo, ulitin ko. Papalakpak ako, sasaluduhan ko, pupurin ko kung mayroon na siyang political will. Yung sundin niya kung ano ang tama na iban. Kailang kung makinig siya sa advice ng mga iba dyan at sige lang, despite sa kaliwat kanan na problema sa pugo, ituloy pa rin. Wala. Weak leader talaga.